Asek, ang totoo niyan, 2006 nag-start ako sa highway patrol. Pag may lumapit sa akin, mali ang huli. Kapareho din ito. Ang kaibahan lang ngayon, may video, may Facebook, may YouTube. Mas madali. Oo. Yung advocacy yan, mas madali. Yung tinuruan mo, hindi ko naman ng opisina yun eh, yung student driver siya, na naangkat yung likod niya at Ayaw. pro. Sabi ko, correct! Wala naman nagsasabing dapat pro eh. Sabi ko, natututo pa yung tao pag nakikinig. Kaya ang ginagawa ko, Asek, Correct. pag in-address ko, hindi ako nang boboljack. Oo. Objective lang. Nagle-lecture tayo. Takot na Matatakot talaga. Natatakot talaga yung mga bata ko na. Natatakot na sila eh. Meron kaming malaking district conference operation. Mga 4 na raan. Lahat ng district officer. Sabi ko, sino gusto yung imbitahin ko? Sabi ko, ang isang imbitahin ko dyan si Congressman Busita. Sir! Hindi ko ito pagigiti. Sabi ko, alam mo, whatever it's objectively lang objectively lang. We are on our toes because of him. Diba? Parang self-correcting tayo. Hindi naman natin inaamin na parati tayong tama. Pero at least Alam mo, Diba? Asek, Director, in fairness sa personnel ng LTO, hindi ko sila bine-blame. Kasi kailan ba kayo pumwesto? Eh ito minana na nila eh. Kaya tama yung nakikita ko nga. We have to retrain. Ang nakita ko, Asek, kunwari si Director, matagal na sa LTO. Kung ano yung natutunan niya, na kwento-kwento, Nakagisnan na nila. nakagisnan, akala niya tama. Yun. Pala mali. Kasi walang nagko-correct. Correct. Hindi lagi natin binabago po. Correct. Dami. Pero at least nandyan kayo. Dami. May correct. Si Asek kasi, abogado. Kaya at least, pati si Director. Kami natututo rin kami. Hindi naman kami all-knowing. Minsan nakakalimutan din na. Ang dami nating problema. Sarami na road traffic. By the way, Asek, kaya ako ni-request yung presence mo ngayon. Mabuti, nang-atsamba ako sa schedule mo. Hindi. Sorry talaga. Kasi dami na. Merong memo kayo na hindi malinaw sa motorista. Ito yung Temporary plates. temporary plates and improvised plates. Yung improvised plates, Asset, malinaw sa taong bayan. Halimbawa, katulad ng kotse ko, may nabigay na yung plaka. Nawala, nasira, malabo na, magre-request ako sa inyo ng replacement. Correct. Pero considering na may minana kayong problema, hindi nyo agad kayang ibigay. Yung plaka. Kaya ang ginagawa po ninyo, mag-issue kayo ng authority to use improvised plates. Tama yun. Malinaw sa taong bayan yon. Correct. Ang nakoconfuse sila Asek, yung temporary plates. Na halimbawa po, bumili ako ng motorsiklo, wala pang available plates. So, gagamit ako ng temporary plate. Correct. Ang nakasulat po doon, MB file number. Correct. Conduction. Tama ba? Tama yun. Conduction po. Gusto ko pong i-clarify on behalf of the riders na ang sabi sa memo, kung ako ay may biniling motorsiklo, rehistrado, narehistro, January 2023, onward. Pag sinabing onward, di po ba pwedeng February 2023 or March or 2024? May nabanggit kayo doon, Asek, na authorized lang ako gumamit ng MB file number within 15 days Correct. mula sa date ng sales invoice. Ibig po ba sabihin, doon sa initiatives ninyo, halimbawa, bumili ako ng motorsiklo ngayon, nabili ko, pag nag-comply ang dealer, within 15 days, Dapat yung plaka nasa may-ari na. oo. So, ibig sabihin, Director, pag bumili ako ng motorsiklo ngayon, mula doon sa date ng sales invoice, base sa performance ng LTO, pag nag-submit ang dealer,
para sa rehistro, within 15 days, may plaka ako dyan. Correct. Tama po ba? Correct. Kaya pag lumampas doon sa 15 days from the date of sales invoice, may nakikita kayong problema. Tama. Pwedeng sa dealer, pwedeng sa akin Correct. as rider. Tama yun. Ano po? Tama yun. Ano yung nakikita niyong problema na ina-anticipate ko? Bumili ako ng motorsiklo, na-rehistro, lumabas ang plaka, nasa kasa. Hindi ko po alam kung anong dahilan, bakit mayroong kasa na kahit yung rider balik ng balik, wala pang plaka, wala pang plaka. Inform lang kita, ASEC, bakit na-anticipate ko yung nakita niyong problema. Marami nang humingi ng tulong sa amin, Direktor. Sabi nung riders, Sir, nakalimang balik na kami. Wala daw plaka. Punta ka sa kasa. Pag kinausap ko, kasa, kung sinasabi mong nasa LTO, i-check ko yan. Pero bigyan muna kita ng chance. Ayusin mo. Within 5 days, babalikan ka namin. Correct. You know, ASEC, Director, tatawag yung rider, Sir, okay na po yung plaka. Okay lang binigay sa'yo. Sir, after na makapag-usap kayo. Kaya may problema talaga sa ibang kasa. Correct. Now, ASEC, ang tanong, kung January onward, 2023 yung rehistro ko, at nasita ako ng LTO. Nasita ako ng enforcer ng LTO, MB file number. Siyempre, huliin ninyo ako kasi may memo. Di ba? Ka-flag down lang. Pa-flag down, kukunin yung sales invoice niya. Kung kailan na... May tanong ako sa iyo, ASEC, before you continue. Halimbawa po, 1 year na yung motorsiklo ko. Walang assurance, ASEC, Director, na pag sinita mo ako, may pe-present ko yung sales invoice. Doon tayo sa worst scenario. Sinita mo ako, Sir, pwede po bang makita ang ORCR? Pag-check mo, ay sa limbawa ay March 2023. So, base doon sa inyong memo, kailangan ma-establish nyo. Nasaan ang problema? Correct. Hahanapan po ninyo ako ng sales invoice. Ay, hindi ko ma-present. Kung walang sales invoice, kahit ORCR, Okay, ORCR. pwede na yun. Tapos on that basis, hanapin namin yung plaka. Okay. Picturean. So, alam na namin siya, no? Picturean. Tapos, matitrack na namin yan kung sinong dealer. Okay. I-show cost namin si dealer kung bakit wala pa itong plaka. Pag napatunayan ni dealer na meron palang plaka at nabigay na niya dun sa motorista, Isa-show cause mo ko. show cost mo. Tapos, Parang paliwanag bakit hindi niya kinabigay. para ASEC, ma-establish kung walang plaka yung motorsiklo ko, samantalang sa system, may nagawa na kayo eh. Correct. Ang gusto nyo i-find out, yung bang dealer o yung rider ang may problema? Correct. Ang una naming approach, dealer. Dealer. Kasi experience namin, karamihan ng problema, dealer. Tama. So yun ang first. Pero pag napakita sa amin ng dealer na nabigay na niya yung plaka dun sa motorista, then show cost yung motorista. Mabuti na nabanggit mo yan na nakita niyo yung problema talaga, usually sa dealers. Ako mismo po ang pumunta sa dealer eh. At tayo, nung hinukat namin lang, 600 ang plaka na doon pa sa Yun. bodega nila. So, Brother Matt, Yes, po. na mismo si ASEC nakapagpatunay at sa kanilang trabaho na maraming dealers nakatambak ang plaka doon. So, ang maganda dito, na malinawan ng mga kapatid nating motorista, particular sa riders, ang target nyo muna, dealers. Correct. So, ASEC, pag napatunayan po ninyo na ang plaka nakabinbin sa dealer, mayroon kayong sanction na ibibigay? Oo. Unang fine, di ba? Pero una, kailangan ibigay na niya yung plaka dun sa motorista. Kailangan may proof of delivery yan. Kung di niya bibigay yan, panibagong fine na naman yan. So, ibig sabihin, Fine ASEC, up to suspension. Ha? ASEC, ibig sabihin po, doon sa first offense, sa parte ng dealer, hindi nyo muna bibigyan ng sanction. Well, sanction agad.
sanction na agad. Oh. Notice to explain agad. Oh, Notice notice to explain, tapos explain. fine na kaagad. Kung talagang hindi niya binigay at di ba niyang pinaalam sa motorista, fine na kaagad yung dealer. Fine or... Fine. Di ba? First offense, First fine. offense, fine. Second offense, fine. Third offense, fine with suspension. Fourth offense, revocation of accreditation. Yes. At, syempre, may jurisdiction kayo sa mga dealers. Tama ba? Meron silang accreditation eh, ano? Opo. Ang problema nga namin, kung nakitulong nga nito ng ginagawa niyo meron tayo mga 34 motorcycle dealers sa Batangas na wala accreditation. So, ang ginagawa namin yun, cease and desist na yan. Sa tulong ng local government, ilalock up na yung establishment. By the way, ASEC, pareho naman kayong abogado. Sa ngalan ng public service, pwede ba ninyong i-publish yun na itong mga dealers na ito, Ipapublish namin. yan ay bogus? We will publish that. We will publish it in the local newspaper kung saan popular yung diary yung sa Batangas, Para mag-serve as warning sa Opo, mga opo. dealers. Kasi ang Sa hirap mga riders. Kung hindi sila accredited, ibig sabihin ginagamit nila, hindi mapupunta yung plakas na may ginagamit silang accredited dealer. Siguro ako, dealer talaga ako, accredited ako sa LTO, para dumami yung aking tindahan, di ba, na hindi na dumadaan sa LTO. Kunwari, hindi mo naman kaya, Oo. nag-establish ako ng akin, Franchising mo yan. nakakabit lang ako sa'yo. Nakakabit. That's correct. I see. Nangyayari yan sa motorsiklo, karamihan, nangyayari sa kotse. May kotse. So, ASEC, ibig sabihin pala, paglilinaw sa mga riders, pag na-plug down, na-check, MB file number nakalagay sa'yo, Opo. fair naman yung LTO. Aalamin nila kung nasaan yung problema. Kung nando sa dealer, do sa binilihan ng motorsiklo, or nasa rider. Halimbawa naman, ASEC, okay na tayo na napatunayan natin na yung dealer ang may problema. So, meron kayong sanction. Paparusahan nyo base doon sa inyong polisiya. Opo. Kung ako naman halimbawa, ASEC, na-pick up ko na. Pero maraming dahilan eh. Pwedeng tinamad ako, pwede naman gusto ko ma-preserve na laging bago. Maraming Pinoy, maraming discount ano. Pag ayaw talaga, maraming rason. Yes, pwede yun eh. No. Ano, ASEC, ang kaparusahan sa akin? Failure to install. Failure to attach. Attach magkano nga? 5,000 pesos. 5,000. Ayun. Unless papaliwanag niya mabuti kung bakit hindi niya na-attach. Siguro bago kuha lang niya at nagkataon lang na pauwi na siya, nandun pa siya nahuli. Madja-justify yun doon Oo. sa date. Date. Correct. Kailan. Correct. Correct. Okay. So, sa madaling salita, fair naman ang LTO. Yes, ma'am. Kaya maganda na malinawan ito ng mga riders. Kasi, ang dating sa riders, may problema kami sa kasa. Bakit kami ang dapat parusahan? So, malinaw yon. Kasi Oo. minsan kasi, ASEC, yung memo, hindi mo kayang ilapat lahat doon yung Oo. pinag-uusapan Yun natin. nga. Maganda nga itong pagkakatuto ko. Thank you very much. Mm. Itong opportunity na to. Kasi hindi man namin pwede explican lahat ng... Hindi mo naman kaya i-detalye lahat. So, linawin natin, ASEC, no? Mula January 2023 onwards, pag may motorsiklo ka, authorized lang yung MB file number sa plaka, 15 days mula do sa pagkabili. Ibig sabihin, sa initiatives ng LTO, within 15 days, naiilabas nila ang plaka. So, fair naman ng LTO, kung hindi nakakabit yung plaka mo, nahuli ka o nasita ka, aalamin nila kung nasaan yung plaka. Pag ang plaka ay nasa kasa, paparusahin sila ng LTO. At kung nasa parte naman ng rider at napatunayan ng kasa na na-receive na niya, papatawan tayo ng 5,000 pisong multa, which is tama naman dahil may Pero isi-showcase pagdapatan. muna siya. Due process. Isi-showcase para may kumidepensa siya kung bakit hindi niya Yes. baka mali naman yung kwento ng dealer Tama. So, isi-showcase muna siya at pag hindi niya napatunay, hindi niya ma-explain mabuti, doon lang siya ipa-fine ng 5,000. So yon, nilinaw ni ASEC. Pag sinabi ng dealer, nasa rider na, iimbitahan ng rider para magpaliwanag. Pag nakita ng LTO, valid yung dahilan, hindi kayo papatawa ng 5,000 multa.
So, sa madaling salita po, napakalinaw, hindi basta sila magpapataw ng parusa sa dealer, ganon din sa rider na mahuhuli na inaakala nilang may paglabag. Yun yung tinatawag po na due process. So, ibig sabihin, wala po tayong dapat ikatakot. Kakampi natin ang LTO chief at saka yung director. Kaya, walang dapat tayong ipangamba. Basta tama po tayo. Tama po yun. Tama po yun. Ang dami ko nang nahinging pabor sa'yo. Ay, sus, ito malaking bagay sa amin to po. Napapaliwanag namin mabuti kasi hindi naman araw-araw na ganito. Hindi, tsaka ASEC. Marami mong follower, ang ASEC. bagay sa amin yan. ASEC, kaya alam ko, busy ka. Kaya si director ang aking laging kinakausap muna. Hingi ako ng appointment sa'yo. Kasi, araw-araw may tawag sa opisina patungkol dito. So, balikan ko naman, ASEC. Yung December 2022, paatras, dahil hindi kayo si Superman, yung minana ninyong problema sa plaka, hindi ninyo kayang ibigay ng bultuhan o maramihan, allowed yung MB file number, temporary allowed plate. po yun. Allowed pa. Allowed yun, ano? Allowed po yun. Oo, kasi nga naman, paglilinaw, sa parte ng LTO, yung minana nilang problema, hindi nila kayang ma-resolve ng bigla-bigla, kaya considerate sila na December 2022 paatras, kung talagang wala pang plaka, hindi kayo mahuhuli. Provided malinaw yung MB file number do sa temporary plate. Ano po? Opo. 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 So, ayos. Kasi kung 12 million yung minana natin, na backlog sa motor sector. Ang hirap. 12 million. Nabawasan na ho natin ng 3 million after 1 year. Pero at least, after 1 year, 3 million ang nabawas. More or less, 3 million ang bawas natin. At hindi ito masyadong maramdaman ng motorista kasi nga, ang daming nakabinbin sa dealers. Alam ninyo yan. Yun ang problema. Kahit ilabas namin ng plaka, naiipit sa dealer. Ay, Aminado naman ibang dealer na nasa kanila. So, pinakausap namin ng dealer talaga. Bibigyan namin ng tali. At pag kayo nahuli, pasensyaan tayo. Ganito na lang, ASEC. Siyempre, partners tayo. Pag may nagsumbong sa amin, katulad nung dati, at sabi nung rider, Sir, pabalik-balik kami, walang plaka. Tapos pag tinulungan namin, lalabas. Magre-report kami sa inyo para bigyan nyo ng sanction. O kung ang laking bagay sa amin yan. Kasi yung aming hotline, hindi naman lahat nakaka-access ng hotline. Eh, mas magandang hotline yata, through yun na lang. Magandang site ka. Alam mo ba ang magandang... Maganda yan, sabihin nyo sa amin, kami na maghahanap ng plaka nila. At saka, by the way, for your information, Brother Matt, Brother Jerry, pag may nakikita akong barubal na motorista, katulad nung huli, nagkaroon ng argumento, Oo. nung palis na, intentionally, Oo. binangga yung rider. Yun, pag pinadala ko sa inyo, immediately may action kayo. Pas kagad tayo din. Shokos. Meron nga, yung nakapara lang siya dun sa daanan ng bike the bike lane. Sinokos na rin namin. Oo. Kasi masyadong matapang eh. Siya nangamali, siya pa nangamali. Ay, oo nga, no? Oo. Hindi, at least Opo, nakita opo. ko naman, mabilis kayong umaksyon. Hindi, maganda nga yun. May hotline po kayo. Meron po. Siguro, ganitong pagkakaiba. Nung hotline ng LTO, may hotline kayo. Pag nagsumbong sa inyo, siyempre, di ba? Po. Ibig sabihin, nagsumbong, may problema. Oo. Sa amin, pag nagsumbong, may problema din. Ang kaibahan lang, on your part, government kayo eh. Sa parte ko, sa advokasya, pribado. Oo. Eh, pag mali ang huli, binibigyan namin ng danyos. Oo. Eh, hindi nyo kayang ibigay yon. Oo. Siyempre, Hindi ko ano, yun ang pagkakaiba. Kaya, Tama ko. kaya hindi magsusumbong sa inyo. Nakita ko yun, kayo nag-aabogado pa. Oo. Hindi, pero kung mas marami kang follower eh. Siya ang magandang hotline. Hindi, sabi naman, Kung reklamo sa inyo, Asek, sabi namin. sabi, ba't pag tumulong si Congressman Busita, pinapakita pa sa video? Ganito ang explanation ko, Asek, bilang kaibigan, Okay. Director, bilang kaibigan, para malinaw sa inyo, talagang sinasadya ko po. Bakit? Pag si driver humingi ng tulong sa amin,
mali ang apprehension ng lokal na pamahalaan, may multa na 5,000. Yung nakipagkita ko, diniscuss namin with concerned agency yung issue. Tapos hindi ko binigyan 5,000. Siyempre, yung driver mo, pag may problema, batatag pa kay Congressman Busita, wala naman palang kwenta. Kaya talaga po, ipinapakita. That's the purpose. Yung laking bagay po yun. Pero yon, pag naibigay ko, naka-off camera na, pare, baling mo yan. Diba? Ay, sasabihin ni Asek, ba't walang nag-expose yan? Sasabihin ni Asek, ba't walang nag-expose yan? Sige nga, expose mo yung congressman. Di ba? Di ba? Issue kang check eh. Walang pondo yan ha. Pan-showbiz lang yan. Tawa si Asek ano. Hindi ko alam yun Maganda yun, maganda yun. Tapos napansin mo ba pag may inaksyonan, ang daming nagpapapicture sa akin. May advance party ako. 100 yun. O, papicture. Dadating si congressman. O, 100. Para saan to, sir? Papicture kayo, ha? Para ang dating, popular ako, di ba? Ang daming sumasalubong. Bayad yon. Oo, bayad yun. No? Pero ito yung hotline nyo. Ito. Yan ang hotline namin. Yan ang hotline namin. Messaging lang, walang call eh, kasi pero pag message, 24/7 yan. Nakita niyo ba yung command center namin dyan? 24 oras yun. Isa lang talaga ang kulang dito. Pag nagsumbong sa'yo at may problema, yung pera ang issue. Di ba? Wala akong bigyan. Ay, ang problema kasi nga, government kayo. Kahit yung mga paper license, may nilapit din kasi si Kong dati na paper license. Pwede po dito, idulong po nila dito para maipaprint na po yun. Ang ginagawa namin po, kung sila pipili, paper license, dito na namin piprint. Tapos, papalam namin sa kanya, you can pick it up at kodong district office o kung gusto niya, pa-courier na lang. Pipili siya ng courier kung sino gusto niya. Kaysa, madinis mo lang siyang problema. Ang gusto ko lang sa inyo basta may dinulog at tama ako. Hindi ka nagdadalawang isip Naghihintay nga ako ng mali para makakomment ako eh. Kaya chinek ko yun, yung sa non-pro, yung sa student drivers. Kasi nagduda ako, talagang pro yan eh, di ba? Lahat ng chinek talaga eh. Tama pala. Siyempre, ang head ng LTO, abogado. Ang executive director ng LTO, abogado. Pag sumablay ka dyan, yari ka. Pag in-interview yan ng media, yari ka. Pero siguro nag-aaral eh. Kaya di kami makaligtas eh. Thank you. Thank you, sir. Till next time. Oo, thank you. Thank you. Thank you, boss.